Santa Cruz, Laguna po, ng Mayo 11 po. Pumunta po si Glenn Hermar po sa compound po namin ng mga 9 a.m. po ng umaga. Tapos po, sumunod po yung pinsan ko pong si Mark Joseph Ignacio po, na dumating po doon sa compound po namin. Sumunod na po dumating po si Kiel Daniel po. Tapos po, kaya po silang pumunta ng Santa Cruz, Laguna po. Ngunit po, wala po silang makasama para po pumasok po sa loob ng sabungan po. Kaya po, yung Mark Joseph po, tinawagan po si alias Buddy po, tsaka si Roy po para sumama po sa loob ng sabungan po. Kami naman pong tatlo nila, Lowell Oropesa, tsaka Jericho Rosales, inaya rin po na sumama po para sa kanila. Kaya po kami nasama nung araw po na yon. Doon po kasi sa compound na yun, doon po kami nakatira. Okay. Tapos, Tapos po, bumiyahe na po kami sa papuntang Santa Cruz, Laguna. Dinaanan po namin po si alias Buddy po, papuntang Santa Cruz, Laguna. Tapos habang bumabiyahe na po kami, papuntang Laguna, hindi po namin alam kung saan po yung sabungan ng Santa Cruz, Laguna, cockpit po. Si alias Muy Muy po, may tinatawagan na nandun po sa Santa Cruz, Laguna na naglaban po ng manok para malaman po kung saan po yung sabungan po sa Santa Cruz, Laguna. Si ano po yun? Yung Don po. Yung Don Catays po. Tinawagan niya po kasi daw po, naglaban daw po doon yan sa sabungan. sino tinawagan? Si Don po. Ni Kiel Daniel po. Dondon? Opo. Sino Dondon? Yung Don Catays po. Ikaw? Opo. Okay. Tapos, Po, nakarating po kami sa Santa Cruz, Laguna cockpit po ng bandang 3 p.m. na po ng hapon. Pagdating po namin doon, bumaba po kami. Sabi ni Kiel Daniel, kumain muna daw po kami ng lunch. Pagdating po namin po doon sa karindira po sa labas. Habang kumakain po kami, kausap po ni Kiel Daniel si Don po, tsaka si Morris po. Tapos si Jeffrey po. Yun po, habang kumakain po kami, hindi ko na po alam kung ano po yung pinag-uusapan po nila. Tapos po, habang kumakain kami, pagkatapos po namin kumain, pinapunta po kami ni Muy Muy doon sa loob ng kubo. Yun po, hindi ko na po alam kung ano po yung sitwasyon po. Tapos po, sa kubo po yun sa labas po ng sabungan po yun sa labas po. Tapos po, yung mga bandang alas 5, pumasok na po sila Glenn Hermar, sila Mark Joseph, si Buddy, tsaka si Roy po, sa loob po ng sabungan. Kami pong tatlo, naiwan po sa kubo po, ni Jericho, tsaka ni Lowell Oropesa po, sa labas po ng kubo. Yung 5 po namin kasama, pumasok po sa pinakaloob ng sabungan po. Kami po, sa labas lang po. Kasi nga po, utusan kami po pag kailangan po nila ng pagkain. Tapos po, nung mga bandang 7 p.m. po ng gabi, lumabas po si Kiel Daniel, pumasok po sa kubo namin lumabas po ng sabungan po, pumasok po ng kubo po namin. Sabi po niya, tinawag niya si Jericho na samahan daw bumili po ng pagkain. Tapos po, maya-maya, si Jericho naman daw po, bumalik po ng kubo. Kinuwento niya na may penalty daw po yung manok. Kinuwento niya po sa amin dalawa ni Lowell kasi po kami po yung naiwan na sa kubong dalawa. Bumalik po na may penalty daw po o bad weight po ata yung manok. Sabi niya, nagbayad daw si Kiel Daniel ng 3,000 multa po ata. Tapos yun po, di ko na po alam. Tapos maya-maya bandang 9 a.m. Kumatok po sa akin si Jeffrey Santiago po na may trouble daw po sa loob ng sabungan. Sila Jeffrey Santiago po kasi katabi po namin kubo po yun na naglaban din po ng May 10 po ata. Yun lang po, sir. Jeffrey Santiago. Ano yung sinabi mo sa kanya? Sir, yung sinabi ko po yan kasi po
Ganito lang din po, sir. Bago po malaman ni Moy na naka-hold po sila sa loob, kami magkasama, sir eh. May nag-text po sa kanya yung Bornok na kailangan ka dito, naka-hold tayo. Yun po yung ginawa naman po ni Kiel Daniel Ball. Lumapit po siya kay Morris. Kay Jordan po. Si Morris nga po talaga may alam doon. Tinatanong niya po kaya ano po kaya ang dahilan kung ba't sila na-hold. Ngayon po, ito po narinig ko, sabi ni Morris, pag tinanong kayo kung ba't kayo nandito, sabihin nyo lang kung mga lockdown, walang tupada. Gusto nyo lang din patmani kung malaki pagka sinuwerte, baka makapag-uwi ng konti. Pagka di okay na po, nasabi na po ni Morris yon, pumasok na po itong kay Daniel. Ngayon po, si Kevin Jordan medyo po nakakutob na baka madamay tayo, alis muna tayo dito. Kasi sir, di naman po talaga kami magkasama po eh. Iba po yung lakad namin. May 10 po ng umaga, umalis kami sa amin. Sumama ako kay Moris Magsabong. Pero, sandali ikaw ay taga, saan ka? Pulumbuhangin din po, sir. Ha? Pulumbuhangin po, Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. Opo. Lahat itong nawawala, si Mark Joseph Ignacio alias Bornok, si Glenn Arsen Germar, Ronaldo Agandiano, Narciso Nerio Anticristo, at Kiel Daniel Bohol. Opo. Lahat sila ay taga Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ang kakilala ko lang po doon, sir, si Bornok Mark Joseph, Kiel Daniel, Glenn Arsen po, kilala ko rin po. Yun lang po kakilala ko doon. Yun ang kilala mo. Opo. So si Kiel Daniel, tinext siya o tinawagan ni Bornok na punta ka dito dahil may problema tayo. Opo. Ang akala niya lang po noon, parang galing nga po sila ng penalty. Kung pumalapit na yung pantatlong laban nila, iniisip niya po, baka mali na naman daw po itimbang ng manok penalty. Kaya po nagtanong, si Moy po kasi yung Kiel Daniel po kasi sir, ngayon lang din po, unang laban po nila noon, wala rin pong alam talaga eh. So, ano nangyari nung pumasok si Kiel Daniel Bohol doon sa loob ng sabungan? Nagaya po si Kevin Jordan na labas daw po muna kami, layo lang kami ng konti. Kung sakali mong baka magka-trouble, madamay pa kami. Gawa po di naman po sa akin iba yung tatlo, sir. Talaga mga kababata ako naman po. So meaning, nagdududa na kayo na meron silang ginawang panyunyupi, sibat mo na kayo dahil baka madamay kayo. Parang ganon. Sa akin po, sir, wala pa pong na ganun eh. Nagawa po si Morris nga po. Siya nga po sa bungero. Nakita kong aligagana. Parang kinabahan na rin po ako. Ngayon po, yung tatlo po, wala naman po talagang kamali-mali. Nasa ubo lang. Naisama lang daw po talaga sila eh. Sinama ko na rin po sa ban namin kung mumaluwag nga po. Sabi ko, tara, wala po kami sir, bala umuwi pa talaga nun. Hinintay pa po namin sila sa labas. Hinintay pa po namin yung text nila eh. Kasi nga po, baka po, trouble lang po nung sa kilo. Sabihin po nilang iniwanan po namin, ganun po. So, hinintay ninyo sila sa labas? Opo, inabot pa po kami ng magdamag, sir. Magdamag? Bago po kami umuwi ng Bulacan. Ano? Bago po umuwi ng Bulacan. Umuwi kayo ng Bulacan na hindi talaga nakalabas ito sila? Opo, wala pong text eh. Wala nang text? Wala pong text kahit. Kaya po umuwi na po kami ng Bulacan. So, missing na sila? Yun po. Pero confirm niyo na nandoon sila sa loob. Kasama niyo sila pagpunta doon.
Di, sir, hindi po talaga naman kami po bukod po kasi yung laban namin, sir eh. May 10 po umalis kami ng Bulacan para lumaban. Kasama ko po si Don, Morris, Ricky, Nerio. Yun po ang kasama namin eh. Bandang alas 2 po alas 7 ng umaga ng May 11, tapos na po yung laban namin. Kumain kami, nagpahinga. Ngayon po, pahinga, nagising po kami alas 12. Ngayon po, tumatawag nga po yung may pupunta daw po sila, laban nila. Medyo po hinintay na rin po namin kung hindi nga po alam yung nagkakatawagan po sila eh. Ngayon po ang nangyari po, kaya parang nagkahintayan pa kami, sir. Yung mananari po nila walang lisensya. Yung sa amin po nahiram eh. Hiniram po nila si Nerio. Yung kasama rin po sa nawawala. Neryo Anticristo. Opo. Gaffer ito siya, Gaffer. Gaffer po. Gaffer. So, yun lang ang alam mo. Yun lang po. Ang nangyari po kasi sir, kaya po medyo mabigat po pakinggan ang nangyari po sa tatlo, nakatakas eh. Pero ang totoo po, nakauwi lang po sila kasi po nasa labas lang po kami. Umuwi lang po eh. Umuwi nga kayo na Opo. hindi ninyo nakita yung Yung tatlo, yung Nawawala. nawawala po. wala talaga. Wala po Hindi na talaga nyo makontak. nakakita sa loob. Wala pong alam sa pangyayari. Okay. Thank you. Sino pang next mga magsalita? Yeah, go ahead. Mr. Kevin Morris Jordan. Magandang hapon po. Salaysay ka. Nandito po kami para linawin lang po yung statement ng mga magulang nung nawawala. Saka para po maging klaro po dun sa mga nakarinig nung hindi tamang statement na binigay sa amin. Pwede mo ilapit sa Sige po, sir. microphone yung bibig dahil malabo. Ang statement po kasi niyan, sir, ganito po. May 10, lumaban po kami ng 3-star derby double entry sa Santa Cruz, Laguna. Nang natapos po yung laban namin, nakalabas po kami ng sabungan ng 9 a.m. ng May 11. Nakalabas po kami. Tapos, bilang pagod po lahat po yan, nagpasya po kami magpahinga sa kubong inuupahan namin sa labas ng sabungan. Tapos po, pag nagising po kami ng mga after lunch, nung nagising po kami ng after lunch, tumawag po yung kay Daniel Bohol, kay Don. Tumawag po siya na paano po punta ng sabungan. Nakalimutan ko na yung daan. Sabi niya kay Don. Di nung dumating po sila doon, inabutan nila kami kumakain po. Nung inabutan nila kami kumakain, kinausap po niya yung dalawa, si Ipe, si Jeffrey Santiago po, sa si Don, na pwede bang kausapin namin si Morris? Ako nga po. Kinausap po nila ako. Ang sabi nila sa akin, baka hindi kami makapasok kasi yung mananari po nila, yung gapper po, walang lisensya, saka yung tari po ay 6 na piraso lang po ata or 7 piraso po yung tari. Di sabi ko, kasi pagkakain namin, uuwi na kami. Mga ano po yun, magti-3 na po ng hapon. Uuwi na po sana kami. Gumagayak na po yung mga driver namin nung 3 ng hapon. Tapos, kinausap po pala nila yung mananari namin na si Nerio na parang gusto mo sumama kasi magkakilala po yung Nerio sa Bornok. Kasi po, parehas na mananari po ng Santa Maria. Tapos, bilang gumagayak na po kami pauwi, nung pauwi na po kami, sabi ko, tara na.
uwi na tayo. Nung pumasok po pala ng sabungan, nandun na po pala kasama nila yung mananari namin na si Neryo. Tapos tinawagan ko po si Neryo, tinawagan ko si Neryo, nagsisimula na po yung laban. Sabi niya, tapusin ko lang tong tinatarian ko kasi papayaran ko kay Bornok yung lisensya ko. Di nung natapos po yung unang laban nila, talo po. Nung matalo po yung unang laban, wala po palang kasama yung Bornok na maghahawak ng tari. Tari na rin daw po yung isang manok nila. Tatarian na po. Ang ginawa ni Neryo, siya po ang mawak ng manok. Ang nagtari naman po yung Bornok. After po nung tarian ni Bornok yung manok, tinawagan ko po si Neryo. Ay ko, labas ka na, iwanan mo na lang yung tari mo sa kanila. Para makauwi na tayo, pagod na rin tayo. Halos 2 days na rin tayo nandito sa sabungan. Tapos, sabi ni Neryo, sige, palabas na ako. Dinagantay po kami ng mga 30 minutes. Si kay Daniel Bull po pala, nasa labas. Kumain po. Tapos lumapit po sa akin si kay Daniel Buhol. Ang sabi ni kay Daniel Buhol sa akin ay, pinsan ko po yan eh. Sabi niya sa akin, pinsan, baka pwede mo naman kaming tulungan. Kasi tumawag sa akin si Bornok na na-hold sila sa loob. Sabi ko, paano na-hold? Ano naging problema? Baka ako bad weight lang. Dahil yung first fight nyo, sabi nyo bad weight. Punta mo lang ako sa loob at ikaw kumausap. Hindi ako pwedeng mamakailam kasi entry nyo yan. Sakaya akong magka-trouble sa loob. Kasi po, yan din po yung hanap buhay ko. Lumalaban po ako sa Pitmaster kasi nga po, may premyo po silang 5,000. Tapos may day champion na 300,000. Yun po yung inaasahan namin na premyo sa loob. Ayoko pong magkaroon ng trouble sa loob kasi nga po, madalas po ako dun sa Santa Cruz, Laguna lumalaban. And then po, ito po, sabi ng pinsan ko, sige, papasok ako sa loob. Nung pumasok po si kay Daniel Bull sa loob, ang sabi niya sa akin, sige, papasok na ako sa loob. Si Neryo po, tinawagan ko, sabi ko, nasaan ka na? Pauwi na kami. Gusto na namin umuwi. Sabi niya, eto, palabas na ako. After 30 minutes, hindi na po makontak si Neryo. Tapos, nakatanggap po yung isang kasama namin ng tawag. Sabi niya, nagsalita tong kasama namin isa. Ano ba naman yan? Yung nasa mahang ko ata, parang choppy yung manok. Nagsalita po yung Neryo na gano'n sa isang kasama namin. Di kinabahan na po ako. Dahil may trouble na sinabi sa akin, tapos may binanggit na choppy yung manok. Sabi ko, tara na, mauna na tayo, baka madami tayo. Inaya ko na po silang lahat. Ito naman pong si Jeffrey Santiago, inaya po yung kabilang grupo. Kaya ang naging tingin po ng tao, nakatakas kami. Totally hindi po namin sila kasabay sa grupo na yon. Magkaiba po kaming grupo. Ang lumalabas po kasi, kami yung magkakasama. Pero yung tatlo po, kasama talaga, pero wala po talaga silang alam. Kahit nga po nung iniwanan nila yung kahit pambili pagkain, wala. So kayong lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nasa labas lang kayo? Walang isa sa inyo nasa loob? Wala po. Wala po. So nasa labas kayo lahat? Opo. Nalaman lang nyo ito dahil kay Kill Daniel Buhol na tinatawagan ni Bornok na pasok ka dito dahil may problema, na-hold kami dito. So si Kill Daniel kasama niyo sa labas dati? Yes po. Kasama niyo sa labas? Nung oras po na yung kasama namin siya sa labas. Tinawagan siya ni Bornok na pasok ka dito, tulungan mo kami dito sa problema. Pumasok si Kill Daniel sa loob. Yes po. O nung nasa loob na si Kill Daniel, ano na nangyari?
nung nasa loob na po alias Moymoy, nung nakalis na po kami, malapit na po kami sa may palabas po ng Sabungan. Tumawag po siya kay Jeffrey Santiago. Ang sinasabi niya, Sino tumawag? si alias Moymoy po, Ano yan siya? kay Daniel Bohol po. Kill Daniel, oh. Tumawag po siya kay Jeffrey Santiago. Ginawa naman po ni Jeffrey Santiago ng loudspeaker. Ang huling sabi niya po is, pahiram kami ng pot money. Pambayad sa dalawang entry nila. Eh bilang marunong po ako sa Santa Cruz, Laguna, hindi naman po sila dadayo ng Santa Maria, Bulacan hanggang Laguna kung wala silang dalawang pambayad sa pot money. Ba't sa amin sila mangungutang? Yun po ang inisip ko agad. So, anong sabi nyo? Ikaw, Wala- maghingi mo kayo ng patman eh. Sabi ko po gawa nga po galing kaming talo. Sabi ko, tol, wala akong ngayon ganung kalaki. Hiniram niya po 11K eh. Pambayad daw po ng pot money. Tapos po yun, namatay na. Tinanong ko naman po yung tatlo, sabi po, bayad na daw po. Bago pa lang daw po pumasok, nakapagbayad na. Okay. So, pagkatapos noon, Yun na po huling tawag niya, sir. hindi ka nag-attempt na tawagan siya uli. Tinatawagan po, patay na yung cellphone. Patay na ang cellphone. So, hindi ka nagdududa kung may nangyari sa kanila. Hindi ka nag-aalala. Hindi pa po, gawa nga po ng baka hindi wala pa po. Hindi rin po kasi ko ganun sa sabong eh. Online lang po ako, tumama lang din po ako sa kanya kasi nakilala ko nung mananabo. Sige, ikaw. Iniisip ko po kasi, sa traditional sabong po, hindi po sa e-sabong. At traditional sabong po, ang tinatawag po, pag na-hold ka po, is i-hold ka ng management, ito-turn over ka po sa police. Kasi sa traditional sabong po, yung hindi po e-sabong, ganun po ang ginagawa. Ihuhulihin ka ng management para i-turn over ka sa police. Yun lang po ang iniisip. Kung gusto ng management na kasuhan, ito over talaga sa pulis. Yun lang po ang inaasahan ko sa kanila. Kaya nag-antay po kaming matapos hanggang alas 9. Kasi bilang kasama ko po talaga si Nerio, mananari ko po, matagal ko nang kasama, ayoko rin naman pong iwanan at nahihiya ako sa pamilya. Hindi nag-antay po kami hanggang alas 9. Tinawagan ko pa po ng bandang 1:00 ng madaling araw. Nag-ring yun. Tapos, patay na po. Dahil nandun rin po kami sa part ng Laguna. Sabi ko doon sa mga kasama ko po, antay tayo ng alas 9 ng umaga. Para kung kasi alas 9 ng umaga, lalabas ng Sabungan yan. May tendency tumawag na sa atin yan. O nandito kami, nakahold kami sa police kasi nagka-trouble kami. Yun po inaasahan namin tawag sa kanila. Tapos pumunta na po kami doon nung umuwi po kami ng Bulacan, pumunta na po kami sa magulang mismo ni Kay Daniel Bohol para sabihin yung nangyari. Pero alam na po nila yung nangyari. Kasi nakapag-chat na daw po si Kay Daniel Bohol dun sa kapatid. Okay. Thank you. Sino pang may gustong sasabihin? Okay na kayo? Ikaw, wala ka sasabihin? Yun nga po masabi po kagaya po ng sabi ng pinsan ko si Gerald Ignacio po na pinuntahan nga po ako ni Mimoy sa kubo para po magpasama sa akin bumili ng pagkain. Kaya paglabas po namin, bumili po kami sa isang karinderya ng makakain po nila sa loob. Tapos maya-maya po, tumawag po yung pinsan ko si Mark Joseph po. Sinabi po niya kay Kale Ball po na parang may penalty daw po sa manok para bumigat daw po yung timbang. Nanghingi daw po ng pambayad ng 3,000 daw po para pambayad daw po sa penalty. Kaya ginawa po ni Kil Daniel po, pumunta po dun sa gate, inabot po yung pambayad sa penalty po. Tapos bumalik po ulit sa may karinderya. Tapos po pagka may sandali po, tsaka nagpasama po ulit sa akin dun sa gate, tinatid na po namin yung pagkain. Tapos, Yun lang po. Tapos bumalik na po ako sa ubo.
Tapos hanggang sa umuwi kayo umaga, hindi talaga nyo nakita. Hindi na lumabas yung mga tao na yun. Hindi po. Hindi kayo nagduda, hindi kayo nag-report kagad sa pulis. Hindi po kasi wala po talaga kami, hindi po namin alam kung ano po nangyayari sa kanila eh. Anyway, explain naman ni Kwan na expected din yun na i-turn over sa pulis kung na-hold sila ng management. Ikaw, meron ka pa sabihin? Doon, wala na. So, okay na kayo lahat? So, maraming salamat, ha? Thank you sa inyong cooperation. Maraming salamat. Tingin niyo, makikita pa niyo yung mga pinsan ninyo? Sana po, sir. Ha? Miss na po namin po yun. Sige, dasal kayo. Na makauwi pa yun. Makauwi pa silang buhay. Thank you. Maraming salamat. Kumsek, yung request ni Senator Tolentino ng mga resource person, paupuin natin. So maraming salamat. Pwede na kayong bumalik sa holding room. Salamat. Mga bata pa to. May we request the following resource persons to please take the seats, particularly GCash, Primaya, PAGCOR, BSP, DTI. DOJ. GCash, di ba? Kasama? GCash, oh. Tama na po, pati yung BIR. BIR, GCash. Thank you.